Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng ating mga viewers sa YouTube man or sa Facebook. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at hindi lang yan. I'm sure yung iba ay nagre-ready na kumain ng hapunan o kaya naman ay nagpre-prepare na ang ating mga ilaw ng tahanan. Ako isang ilaw ng tahanan din. Ako ang inyong Mare ng Bayan Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi. Isa ring ilaw ng tahanan at ilaw ng lahat ng kanyang kliyente. Walang iba kundi si Abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Good evening. Ay, good evening, pero pundido ata ako. Bakit? Kulang ba sa kulang sa nutrients? Kulang sa nutrients. Okay. Kakagaling ko nga lang sa ubod. Oo nga. Pero hindi bale, you shine even without the lights. Kahit pundido sa Pundido. kung walang baterya, keeps going. Parang kailangan mo ng baterya. Luma na kasi akong klase. Yung gumaganon, alam mo yung commercial lang gumaganon. Going, going. Yung kuneho. Oo, yung kuneho. Yung Ayoko kuneho. magbanggit din natin sponsor. Ay, no, kayo ako na magsabi. Alas gusto na Magsa-sponsor. mag-sponsor. Well, anyway, kami dito sa ating usaping legal, dito sa Abogado de Campanilla, ay parating on the go, Yes. bawal ang pundido. Oo, Dapat kaya- LED tayo. Para LED. energy efficient. Yan, okay. So, eto na ang mga numero, attorney. For Globe, it's 0954-3100331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Text kayo sa amin kung may problema kayo. Oh, there you have it. So, ready ka na? Ready? Ayan. Tinan mo yung energy. Pundido pa yan, ha? Oo, diba? Pero ayan, ready? Ready na, ready. Okay, tayo. sige. Eto na. Si Ren, shy 30 years old ng Quezon City, napansin ko pong may ilang food products sa market na parang ginagaya ang concept. Ay. Pangalan at packaging ng mas kilalang brands. Ay, halimbawa po, may biscuit na may chocolate dip na halos kaparehas ng ibang produkto. Pati pangalan at design ay mukhang ginagaya. Pero may mga chips at snacks sa kahawig ng logo at packaging ng ibang brands pa. Sa ilalim po ba ng copyright or patent laws natin, legal po ba ang ganitong panggaya ng produkto at packaging? Ay nako, parang alam ko ito. Alam ko rin ata to. Kung saan na nakikita itong mga to. Oo, nako, parang alam ko ito at parang nademanda na ata At saka, kasi ang mura naman talaga kasi nung... Ay, pero ang tanong ko, medyo nga unfair for all those products na nagagaya. Oo nga. Subalit datapwat ngunit na sila ay matagal nang nasa industriya at pinaghirapan ng pangalan na yan. I know. Ang branding na yan. O sige nga, enlighten us. Actually, malaking branch ng pagiging abogado kung mag-specialize na tawag is intellectual property lawyer. Nako, yan. IP lawyer. Unfortunately, hindi ako IP lawyer, pero naaral naman namin to kahit papano. Ang tanong niya, legal ba itong paggagaya? Yes. Depende. Just because it is similar doesn't mean that it is already violative or naglalabag ka na sa intellectual property law, kumbaga yung unfair competition. Okay, may tanong ako sa iyo. Hindi ibig sabihin na ganun yun. Okay, may tanong ako sa iyo. Kunwari, ang dapat na brand niya is Black Peas. Tapos ang ginawa niya White Peas. Hindi, alam mo. Halatang, mo yun? Ang test lagi dyan is, una, dominance test ang tinatawag nila dun sa pag-brand yung trademark Yung sabihin, kung yung brand, kung ano yung dominanting feature ng brand na yun ang titingnan nila. Na kung magkapareho ba or kung merong mga differences na hindi naman dominant na parang magkaiba. Kasi ang talaga nga naloloko ba ang mga tao? Okay, ganito. Are Mula people sa confused? packaging hanggang sa
medyo quite similar na pangalan. At itsura, ganun din. Just because may possibility ba yun? There is always a possibility, but Oo. just because it is similar doesn't necessarily mean na yun na nga. Na, Paano kung buong store halos lahat may ginagaya? ayun. Pero you have to look at it per product di ba? Eh what if that particular product ay ang nagdemanda mismo yung affected na produkto? Oo, so yun ang pag nagdemanda sila, yun ang papatunayan nila na una muna, they will use the dominance test. Dominance test, ginagamit yan ng mga abogado at ng batas to determine if there is unfair competition or yung merong violation ng trademark. At usually, isa rin yan is if it is confusing. Kasi kunyari, kahit na alam mong pareho, pero nalilito ka ba? Alam mo namang hindi yun ang totoo, di ba? So, there is no harm. Dahil, kunyari, product A, product B, parehong-pareho. Pero, hindi naman pareho-pareho, similar. But the public is not confused that this is not the product. And what if because of the prestige and the name of that product, that's the reason why, ay, mukhang ito naman yun, pwede na. Would that suffice kung using the dominance test and if the public was led or confused to think na it's quite similar. it's the same or came from the same manufacturer or same yung product, maaaring paglabag na yon at papipigilan yung gumagawa na to discontinue. Papigilin lang, walang penalty, walang criminal offense. Merong offense at saka sinisize yun madami yung pag-commercial court, mag-apply ka lang. Re-raid, yun yung mga nire-raid yung mga warehouse. Okay, Tapos I got yung mga ano yun? It's a big practice. Okay. So, Anyway, depende. It's not gawa necessary. na lang kasi ng sarili. Bakit kailangan manggaya? Sa But totoo diba, lang ano ba yung sinasabi nila yung it's the best compliment, yung imitation is the best. Well, unfortunately, that would actually get the hard work of the other individual. Kaya naman, diba? actually the law recognizes that ang idea is property in itself. Correct. So that's why there's intellectual property laws. So poprotektahan naman yan, pero hindi ko masasabing porket absent seeing the actual products, hindi ko masasabing, ay, bawal yan o hindi. Okay, sige. Alam mo, isa sa mga sigurong kailangan nating minsan i-discuss yung tungkol sa yung mga pagnanakaw ng mga, kasi ngayon wala nang pirated Hindi na masyado uso yung pirated. Kasi ang bilis na ngayon lumabas ng mga pelikula na original. Hindi na katulad ng dati, di ba? Na talagang ang tagal-tagal. Ngayon, mamaya, sandali lang, nadudun na kaagad sa kilalang kilalang binibili natin, na pinapatronize natin na movie, what do you call that? Yung streaming services. Streaming services. That's right. Well, anyway, pero yun, ganun din yun. Yung mga pelikula, mga songs, mga it's big diba? It's actually ako naniniwala ako, 'di ba? Ideas are more valuable. In fact nga na-appraise na yan yung mga trademark dati kasi sa accounting. Sa accounting, parang mahirap ma-quantify kung magkano ba yung brand mo, magkano ba yung intellectual property mo. Pero ngayon there are ways of doing it. Umaayon na rin ng so napepresyohan na yan. Okay, sige. Eto muna, may standby tayong caller from Taguig City, si Rona. Magandang gabi sa iyo, Rona. Good evening. Rona. Ayan, mukhang nasa estasyon ng sasakyan si Rona. Narinig ko yung Rona, settle ka muna, Rona. Kasi hindi tayo magkakarinigan, Rona. Mukhang mobile siya, no? O nasa labas. Pwedeng tumabi ka muna, Rona. Tabi ng saging, tabi ng puno. Nasa biyahe siya. OMG. Mga anong oras ka makakarating sa bahay nyo? Balikan ka namin. Rona? Pero malapit na po kung bumaba. Sige, malapit na siya. Sige, balikan mamaya. natin siya. Balikan, ha? Standby ka, Rona, ha? Ingat ka, Rona. Mamaya, Okay, babalikan natin si Rona. Okay, thank you. In short, kailangan niya ng tulong. Balikan natin siya. Kasi kahit na nasa biyahe siya, talagang tinawagan pa sabi tayo. niya, help!
Ganon. O sige, eto Baka naman naman. ma-distract siya, kaya sabi ko mag-ingat siya habang Oo nga, di ba? Mamaya kakaganyan niya, natapilok-pilok Nadadapa siya. siya, yun na Okay, sige. Si Leo ng Cebu City, siya ay 27 years old. Happy Women's Month po. Ay, salamat, Ayan. Leo. Okay. Okay. Gustong bawiin ng ex-girlfriend ko. Patama Patama matapos di ba? tayong batiin ng Oo Women's nga Month eh. Sabi niya, baka kasi kumampi sa babae ito. Oo Kaya nga, teka di ba? muna. Wait a minute. Para ano to, yung suntok tas Kabig. Kabig, Ah. ganun. Gustong bawiin ng ex-girlfriend ko ang mga regalong ibinigay niya sa akin tulad ng cellphone at car parts na siyang bumili at nasa kanyang resibo. Oy, Okay, may ganyang tayong newscast. bakit ganun? Ang saklap naman ng kanyang ex-girlfriend, oh. Okay. Nagalit siya nang makita niyang ibinebenta ko online ang ilan sa mga ito at ngayon ay binabawi na niya lahat. Nako, ang daming ganyan. Yan. Nako, oo. Bawian blues, ha? Oo nga. May legal basis po ba para mabawi ang mga regalong ibinigay niya sa akin? Ayun. Okay. Ex-girlfriend lang. Ex-girlfriend. Unang-una, napakasaklap na kanilang hiwalayan. Oo nga. At saka may bigayan, tapos may bawian, may sulian. walang ganun. Oo. Talaga Okay. nga naman nagmahal ka, todo bigay. Pag naghiwalayan, good Kawawa luck sa akin. Ganyan. Kawawa naman ang naging girlfriend mo, Leo, na ganun ang nangyari. Pero bakit mo naman kasi binigay sa'yo, binibenta mo? Ano ba? Oo nga naman. Siguro, baka naman kakahiwalay nyo lang kahapon, tapos ngayon binibenta mo na. Oo nga, napakasad. Oo, Para malaman parang ng pinagalitan girlfriend pa si mo. Leo eh, no? Hindi, kaya nga sinabi niya Happy Women's Month. Nga, para hindi tayo magalit sa kanya. No? Anyway, ang tanong natin dyan, ang mga iniregalo ba nung kayo ay magkasama at binabawi ito nung kayo ay naghiwalay out of most probably bitterness ay isang Nababawi pa ba yun? ay, may kasong legal ba na pwede? Generally, wala. Oh. Generally, ang tawag dyan ay donations inter vivos na usually pag naibigay na at tinanggap Ah. ay ano na yon, nag-transfer na ang ownership. Ang sakit. Oo. Unless Unless the donation was with conditions. I doubt kung merong conditions. wala yan. Pag Wala yan. nagmamahal ka, gives ka lang ng Or gives. if yung donee o si Leo ungratefulness. Merong ganun sa batas. Paano naman yung But ungratefulness na yan? hindi yung ungrateful or ingratitude pala. Hindi yung parang normal na ingratitude. Yung parang there was an attempt on the life. Yung May ganon. May ganon. Oo, Okay. diba? So I doubt naman na nangyari sa kanila to dahil mukha namang okay si Leo. Oo, Aside dapat from nga. the fact na naghiwalay sila. Parang gusto kong gawin yan dati. Hindi, kasi Lahat ng binigay ko, hoy, sorry But mo! there is a difference. There is a difference. Sige. For example, yung mga niregalo in pursuant to marriage, may tawag doon donations. Pag may kasalang involved na, Oo, yung for example- malapit ng ikasal. Kasi Example, it was on condition alam of ko yung marriage. pinag-usapan namin ni Danny Concepcion Gini. Engagement ring. Engagement ring, kasal, o kaya, in fact, pagka kayo ay, for example, kayo ay supposedly kakasal na, may mga nagregalo sa inyo, so solid yung pa nga yun eh. Kailangan yung isoli. Diba? Oo, Kasi hindi susoli. naman na ano, hindi- kunyari, niregaluhan Hindi naman sila nakakain ng kunyari, piging. ang fiancé mo, nag-donate sa'yo ng bahay kasi Oo. kakasal kayo. Kasi pag nag-donate sa'yo, pag kinasal kayo, sa inyo na rin yan eh. Oo. Pinangalan sa'yo. Hindi natuloy ang Pati kasal. kotse, yung mga malalaking ganyan, bagay. Kasi in view of marriage. Pero dahil sa tingin niya, ikakasal na kayo. Pero kung hindi, kailangan mo isoli Okay. yun. Pero kung ito, dahil sa Mukhang hindi. mukhang sa pagmamahal lang, ay nagbigay ng cellphone at car parts. At mukhang wala namang condition. Nagalit lang talaga. Oo, ang sakit siguro ng ginawa Hindi, ni Leo. masakit talaga yung ginawa niya. Alam mo, talagang Sige. nagalit kay Leo. Si Leo Oo, sinisig. ikaw kasi, Leo, Oo nga, agad-agad binenta mo. Baka pwede mang hindi online. Oo nga. Ano ba? Oo, baka sana binlock mo na lamang yung girlfriend mo para hindi niya nakita. Parang hindi naman masaktan, di ba? Oo. Dinobol whammy mo pa eh. Huwag ka Oo nang nga. nandito Nagalit. Kasi women's match, siyempre kakapit tayo muna sa... Sige. Sige, next. Andiyan dyan na ba yung caller natin? Rona, okay na ba si Sana Rona? nandyan na siya. Wala pa. Wala pa. Sige, Sige. next question tayo. Rika, 37 years old, sender refused to Uy, send the secretive. location. Okay. Di wow. Di wow. Hindi, joke lang. Okay, sige. Sa barangay namin, may inilabas na disaster aid para sa mga bahay na partially at totally damaged matapos ang bagyo. Aba. Ang nakalagay na nag-iisang totally damaged na recipient ay asawa mismo ng kapitan.
Kahit bukang intact ang bahay nila. Oo. Ay, ano yan. May Ano mga yan? kamag-anak ba din yan sa ano? Daming Sige. ganyan. Daming ganyan. Oo. Kumpara sa mga ibang mas grabe ang mga nasira. Marami sa amin na nagtataka at pakiramdam namin ay hindi patas ang pagka-qualify. Maari ba itong ituring na abuse of authority or corruption? At ano ang tamang hakbang para maimbestigahan ito? Definitely a Yes. corruption issue. Yes, oo. Ano ang tamang hakbang? DILG. So, ano ang mga, kasi para ma-pin down mo isang Kasi tao. investigasyon pa lang di ba? So, ireklamo mo yan sa DILG. Ngayon, ano mga ebidensya na pwede niyang iharap? nyo yung bahay. Oo. Di ba? Tapos kailangan malaman nyo kung naglabas mo ng lista. Kasi nakita nila may listahan no? So, kunin nyo yan. Pakita nyo sa DILG na, ito si Kapitan. Tapos, siya lang pala yung nag-iisang totally damaged, samantalang hindi naman damaged. Samantalang kami dito, totally damaged. Hindi naman kami nilistang totally damaged. Umiinit na naman ang ulo mo. Oo nga, Mari. Corruption yan eh. Corruption Di ba yan. ngayon, tipid tayo ng tipid ng something. Alat tipid. Pero yung iba dyan, bulsa. Hindi, ano yan, ako nagbibiro sa DILG muna kayo dahil pag barangay captain, tapos kailangan nyo maimbestigahan. Bago kayo magkaso or something, right. paimbestigahan nyo na sa DILG. Kasi ang DILG, meron yung mga sanga-sanga na will actually discipline the barangay. DILG, pwede ba siya sa ombudsman din? Pwede rin sa Ayan. ombudsman. So, dalawa ba pwede? Pwede yung pareho. Ayan. So, dalawang parehas, pwede mong ireklamo. In fact, sa ombudsman nga, hindi ka pwedeng hindi ka magreklamo na hindi ka pipirma, anonymous. Pwede. So, pwede. Anyway, ito muna ang ating caller. Next time natin balikan yung caller na isa, ha. Si Maria ng Cebu City. Magandang gabi sa'yo, Maria ng Cebu City. Good evening, Hello. Maria. Yes. Ayan. Yes, Maria. Hello po. Hi. Magandang gabi po. Attorney PG at sa host po ng Venus Mariao. Yan. Sabi niya, teka muna, wait. Sabi niya yung magandang host, ay, yung dalawa yun. Sabi niya, ikaw mo lang ba eh, ayaw na sumagot. Sinabi ba dalawa kami maganda? Si Mari lang ata, sige, babay na. Hindi, sabi niya maganda ba? Ang sinabi niya o bingi ako? Baka, ulitin mo na lang, Ulitin Maria, mo na para lang, ulitin mo na lang na ulitin mo na maganda lang. si Mari. Ayaw na niya magtanong. Ayaw na niya sabay magtanong. Hindi, Natakot sige na, sa akin. go lang. Oo, go, Maria. Good evening po. Ano nang problema natin? Nanahimik. Sige, go, Maria. Ano bang problema? Okay po. Kasi yung legal concern ko po is I filed an LRC case po against my previous employer. Okay. December 17, ako po ay was terminated by a phone first from my client. Well, actually, siya talaga yung parang direct, CEO po ng account ko po. At he said that he will just let you read from my personal email regarding NTE at saka bahala na daw yung, kasi yung ginagamit niya po is parang HR third party. At Naka-outsource yung HR nyo. Opo. Gusto ba yun yan, ha? December 18 ng madaling araw, sabi niya sa akin via WhatsApp na ako babalik sa office because of basta wait lang daw muna ako sa email ng HR. So ayun, I already packed my things at di na ako touch na ng police ko kasi nirevoke na yung access ng mga credentials ko, yung mga access ko ng system. Tapos pumunta ako po. And then, kahit 7 a.m. pa yung out or end of shift ko, 4 a.m. binigyan ako ng decision from him. Tapos po, so I always check my email until December 27 po. Doon na-receive ko hindi NTE. Ang binigay na po sa akin is notice of decision for termination. Okay. Okay, sige, medyo shortcut lang tayo ng konti. Wala na tayong oras, ha? So, in short, ikaw ay tinanggal sa posisyon base sa anong rason? Negligence po. At first offense po yung
yung nakalagay dun sa NT. Just I didn't have any chance to Explain. my side. At first offense po yun. Wala nga pong, kahit sa contract namin, walang nakasaad na how many contracts. Oh, yan. or Okay, how many magandang variants detail yan. direct. So, sorry Maria. Okay. So, sabi mo kanina, nag-file ka na sa NLRC? Opo. Oh, nag-file na siya eh. Nag-file na siya. Pero, ang nilagay mo illegal dismissal, wala kang notice, no? I think isa yun sa mga, sa pagkakwento niya. Kasi sa mga, when you're fired, or when your employment is terminated, ayoko when the employee is terminated, when your employment is terminated, Opo. merong 2 notice rule sa batas. First notice Yun nga. is yung asking you to explain why you shouldn't be disciplined or your employment terminated. Eh, sasabihin ko ano yung dahilan. And you should be given a Yun nga. chance to explain. Tapos after that is the second notice, their decision. So mukhang hindi ka dumaan dun sa ganung proseso, no, Maria? Opo. So, Tama po. ano ang, since nakasampa na sa NLRC, ano ang Tanong mo sa amin. no? Yung parang first session namin nung March 4 tapos nabihan ako ng mediator po na parang walang sense kasi yung client yung nag-deal, hindi yung company mismo. Parang gusto ko po malaman na if I'm doing the right thing na parang waste of time ba yung ginawa ko eh. Hindi naman. Ah, okay. Nakuha ko na. Client daw yun. Kasi si Maria, yung HR nila, yun ata ang sinulatan. Eh yung HR naka third party. So, pero paano yun? Hindi, pero it is the employer who is liable. Okay. 'Di ba? Even though yung HR yung parang kasi ginagawa ng mga kumpanya ngayon yan na yung HR department naka-outsource. Hindi Opo. hindi sa kanila mismo, Okay. hindi organic. Alright. Tanong lang, Maria. Sabi mo, nag-hearing na kayo. Tapos, anong sabi sa'yo? Oo nga, ano sabi sa'yo, Maria? ng mediator po? Or Oo. Yung mediator. Actually kasi, company? parang nakaset nung March, ang mangyayari dyan is that you will be made to submit position papers. Kung hindi kayo Yun nagkasundo, nga oo. Meron ka na bang gagawa ng position paper mo? Actually, meron din. Yun meron naman, po, parang- pero parang still looking for option. Yun nga, parang nawala kasi yung confidence ko sa first session. Kasi ganito yung sinabi. Na ano lang siya ng na mediator, nasi-stress ka lang. Hindi, normal lang na ipapapas ka ng tsaka ano naman position yan? paper kasi yun ang proseso. That's the process. Oo. Tsaka, medyo matagal rin talaga yung Opo. settings. So, steady ka lang, steady ka lang. I don't mind passing position paper. Ang maganda nga yan kasi hindi na ako appear sa court, diba? At saka mapopost ko po yung mga evidences ko na gano'n ganyan. Parang nawalan lang ako talaga ng kumpiyansa nung nagka-meeting na kami ng mediator. Kasi kala niya talo na siya. Hindi pa naman, wala pang decision yan. Wala pa. At saka alam mo, Maria, kahit anong mangyari naman sa labor arbiter, pwede ka pang umakyat. Kung ano man ang mangyari dyan. Makit sa second floor. Oo, sa second floor. Oo. Ano yung second floor? NLRC, Ay- commission itself. Oo. The commission itself. Ang appeal niyan is the commission itself. Tapos after the commission, kung hindi pa rin, pwede ka sa CA. Oo. Pero sa tingin naman ni attorney, may laban ka. So, push mo lang yung position paper. Kasi ha? push mo lang yan na the procedure wasn't given. The procedure wasn't followed. The first notice and the second notice. Okay. Nakuha mo na, Maria? Yes. Oo. Okay. Good luck sa'yo, ha? Good luck. Yan din. Thank Okay. you. Kinakabahan na siya. For healthy nga. Oo nga. Sure. Go lang Go yan, lang, ha? oo. Sige. Oo, pero alam mo talaga kung naiintindihan ko naman pag layperson, pag dumadaan sa mga prosesong legal. Napanghihinaan ng loob. Oo. Pero hindi, go lang ganun yan. talaga yun, di ba? Dahil narinig na niya na may tama siya. Oo, kasi talagang kahit na may dahilan talaga, tama na. Kunyari, let's say, kunyari, si Maria, negligent talaga. Hindi ko sinasabing negligent ka, Maria. Pero let's say, totoo yung dahilan. Pero kung hindi sinunod nung Proseso. yung proseso, Oo. may mali pa rin yung employer Yan. doon. Okay. Oo. So at least
naliwanagan natin ang issue tungkol kay Maria, and I'm very, very sure marami po ang mga kababayan natin na nasa parehas na sitwasyon ni Maria. Sana'y marami kayo natutunan ngayong steady araw lang na kayo ito. na, kunyari, pagpasensya nyo, dahil matagal talaga, December nangyari, March may setting, actually mabilis na yun, Tapos may setting sa siguro maybe Okay. later of the year. Okay na yan. Later June Okay. of the month. Sige. Uy, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. Sabi ko nga kanina, sana marami kayong natutunan. Mula sa mga naging topics natin ngayong araw na ito, maaring magagamit ninyo sa personal yung mga buhay o kaya naman sa mga kaibigan na nangangailangan ng tulong. Pero, sabi nga natin, kung kayo naman ay totoong may problema, bukas ang ating programa para sa inyo sa tamang payo. Yeah. Muli, ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Mac Castro. Bye everyone! At ako inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye! Hanggang sa muli!